Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa mga gawa. Kabanata 13, talatang 38. Ito po ang sinasabi. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinapatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa pamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moses. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban. At gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kaibigan, mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon, at abutin mo po ang kanilang mga katawan. At ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Aming nilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa mga lansangan na sila ay iyong ingatan sa mga masasama. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Panginoong Hesus, sa umagang ito, dalangin ko, O Diyos, na sa aming pagpasok, sa aming mga trabaho ay kami po ingatan mo sa aming pagbabiyahe. Ilayo mo po sila kami sa anumang kapahamakan, Panginoon. Bigyan mo kami ng mahabang pasensya sa daan upang hindi po kami magkaroon ng hidwaan sa ibang mga nagbabiyahe, Panginoon. Bagkus bigyan mo kami ng proteksyon sa mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Kaya din po, Panginoon, aming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan doon. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamangan. Tulungan mo sila, Panginoon, na kanilang malampasan ang mga walay sa kanilang mga mahal sa buhay dahil malayo sila, O Diyos. Panginoon Hesus, Ikaw ang aming Panginoon na siyang aming Diyos at tagapagligtas. Tulungan mo kami. Ilayo mo sila, ilayo mo kami sa anumang mga pagsubok, Panginoon, sa mga tukso. Pagkus kami, O Diyos, ay tulungan upang kami maahon sa aming mga ginagawa, Panginoon. Ilayo mo kami sa anumang mga pagsubok sa buhay. Sa umaga rin ito, O Diyos, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na patuloy na nagsusumikap dahil meron silang mga dinadaang mga pagsubok sa buhay. Bigyan mo sila ng kaaliwan, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Sinasabi sa aklat ng mga gawa, Kabanata 13, talatang 38, dapat ninyong malaman
na sa pamagitan ni Jesus ay ipinapahayag namin sa inyo ang balita na tayo'y patatawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ano ba ang kapatawaran at bakit natin ito kailangan? Ang salitang pagpapatawad, mga kaibigan, ay maihahambing sa paglilinis sa ating nakaraan. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kapwa, humingi tayo ng tawad upang manumbalik ang ating dating magandang relasyon. So ang kapatawaran ay ipinagkakaloob natin sa isang tao, hindi dahil karapat-dapat siyang patawarin, kundi dahil ito ay pagpapakita natin ng ating pag-ibig, awa at biyaya sa Kanya. Ito ay isang desisyon upang mawala ang ating sama ng loob sa ating kapwa sa kabila ng ginagawa niya sa atin. Sinasabi ng Biblia na lahat tayo ay nangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Tayong lahat ay nagkasala. Ayon sa mga ngaral, Kabanata 7, talatang 20. Walang taong nabubuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkasala. Sinasabi rin sa Unuhuan, Kabanata 1, talatang 8, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ang kasalanan ay pagre-rebelde sa Diyos ayon sa mga awit 51:4. Dahil dito, mahalagang makamtan natin ang kapatawarang galing sa Diyos. Kapag hindi natin nakamtan ang kapatawaran para sa ating mga kasalanan, walang katapusan tayong magdadanas ng kaparusahan ng Diyos doon sa apoy ng impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Ang ating Diyos ay mapagmahal at mahabagin. Handa niya tayong patawarin sa ating mga kasalanan. Sinasabi sa 2 Pedro, Kabanata 3, talatang 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad ng kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo ay binibigyan lamang niya ng pagkakataon. Ang lahat na manunumbalik sa kanya sapagkat ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Nais ng Diyos na patawarin tayo kaya gumawa siya ng paraan upang atin itong makamtan. Ang karapat-dapat na kabayaran para sa ating mga kasalanan, mga kaibigan, ay kamatayan. Sinasabi sa unang bahagi ng Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang hanggang kamatayan ang naging bunga ng ating mga kasalanan. Pero ayon sa plano ng Diyos, mga kaibigan, ang Diyos ay naging tao. Naging tao siya. Si Jesucristo, ayon sa Juan 1:1. Doon sa krus namatay si Jesus sapagkat binayaran niya ang parusa na tayo dapat ang tumanggap dahil sa ating mga kasalanan at pagsalangsang sa Diyos. Nasusulat sa 2 Korinto, Kabanata 5, talatang 21, kailan may hindi nagkasala si Kristo, Kailan may hindi nagkasala si Kristo? Ngunit alang-alang sa atin ay itinuring siyang makasalanan upang may turing tayong matuwid ng Diyos sa pamagitan niya. Ang kamatayan ni Jesus ang siyang naging daan upang mapatawad ang kasalanan ng mga tao sa mundo. Sinasabi din sa Unuhuan, Kabanata 2, talatang 2, siya mismo ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga
kasalanan. At hindi lang ng ating mga kasalanan, kundi pati na rin ang kasalanan sa buong mundo. No? Buong mundo. Muling nabuhay si Jesus mula sa mga patay, at ito ay isang katibayan na napagtagumpayan niya ang kasalanan at kamatayan. Ayon sa 1 Korinto, Kabanata 15, talatang 1-28. Purihin ang Diyos dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na maguli. Dahil dito, mga kaibigan, ang ikalawang bahagi naman ng Roma 6:23 ay nagkatotoo. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan na sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Gusto mo bang mapatawad ng Diyos, mga kaibigan, ang lahat ng ating mga kasalanan? Inuusig ka ba ng iyong konsyensya dahil sa iyong mga nagawang pagkakasala? Ang kapatawaran ay maaangkin mo kung mananampalataya ka kay Hesukristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Sinasabi sa Efeso, Kabanata 1, talatang 7, sa pamagitan ng dugo ni Kristo ay tinubos tayo. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo, hinugasan ang ating buong kasalanan. Tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Pinatawad na tayo, mga kaibigan. Ginawa niya ito ayon sa kadakilaan ng kanyang biyaya na ipinagkaloob sa atin. Binayaran ni Jesus, mga kaibigan. Binayaran niya ang ating mga pagkakasala. Tayo ay mapatawad ng Diyos. So, ang kailangan natin lang gawin, mga kaibigan, ay hilingin sa Diyos na patawarin ka, patawarin tayo dahil sa nanampalatayat ka na si Kristo ay namatay doon sa krus upang ikaw at ako ay matapatawad ng Diyos. Kahanga-hanga ang mensahe sa Juan 3:16-17, mga kaibigan, na nagsasabi ng ganito: gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan, maparusahan ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Di ba? Oo, ganito kadali, mga kaibigan, para sa atin dahil napakahirap para sa Panginoong Hesukristo. Tiniis niya ang lahat ng hirap at sakit upang hindi tayo hatulan ng Diyos kung ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Mga kaibigan, hindi mo maaring bilhin sa Diyos ang iyong kapatawaran. Hindi mo pwedeng marami kang maibigay sa inyong simbahan. Hindi ganon. Hindi mo kayang bilhin, hindi mo maaring bilhin sa Diyos ang iyong kapatawaran. Ang kailangan mo, kapatid, kaibigan, sumampalataya ka. Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Sumampalataya ka at matatanggap mo ito sa dahil lamang sa habag at biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran na iyong ibinigay sa iyong mga anak. Salamat, O Diyos, na inako mo ang aming mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo upang mahugasan ang aming mga kasalanan. Salamat, O Diyos, sa iyong anak na si Jesus na siyang naghirap
alang-alang sa aming mga kasalanan. Lord, thank you very much. Naway sa tubos mo sa aming mga kasalanan, Panginoon, naway kami ay makalakad ng maayos ang aming mga buhay, ang aming espiritu, nakaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Sa umagang ito, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita at isinasabuhay. Ingatan mo po sila, O Diyos, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.